bawat salita may pinanggagalingan, sa bawat kaugalian may kasaysayan. Wika, kultura, hindi mo maaaring paghiwalayin sapagkat ang isa ay hindi mabubuhay nang wala ang isa. Ito ang kwento ng isang bayang may libong-libong tinig, ngunit iisa ang diwa. Ito ang kwento ng Pilipinas. Ang wika ay hindi lang koleksyon ng tunog at titig. Ito ay salamin ng ating pagkatao kung paano tayo mag-isip, makaramdam at makipag-ugnayan. Sa palengke, maririnig mo ang mga nanay na nagsasabi ng "Tawad naman dyan." Sa simpleng linyang ito, may halong lambing, pagkikipagkapwa at kultura ng pagpapatawaran na hindi-hinding mawawala sa Pilipino. Sa paaralan, bawat po at opo ng mga bata ay patunay ng lalim ng ating paggalang sa nakatatanda, isang kaugaliang ipinapasa mula henerasyon hanggang henerasyon. Sa karinderya naman, ang magaan na biruan at kwentuhan habang kumakain ay nagpapakita ng pagiging masayahin at malapit sa isa't isa ng mga Pilipino. Bawat salita ng ating binibigkas ay may pinagmulan at bawat kwento ay may kasamang damdamin. Sa ating wika, buhay ang ating kultura. Sa bawat wika, may dalang kultura. Mula sa simpleng pagbati hanggang sa malalim na pagpapahayag ng damdamin. Magandang hapon, Binibining Katin. Para sa iyo, bakit mahalaga ang wikang Pilipino? Para sa akin, mahalaga ang wikang Filipino dahil bukod sa ito ang ating pakikipagsapalaran o pakikipagkomunika sa ibang tao. Ito rin ang ating pagkakakilanlan at pinanggalingan ng ating kultura at ito ang pagkakaisa natin sa ating kapwa. Ito rin ang pag-uugnayan natin bilang isang Pilipino. Para sa iyo, ano ang mangyayari kung mawawala ang wikang Pilipino? Kapag nawala ang wikang Pilipino ay hindi nila magkakaintindihan sa ating mga kapwa Pilipino. Mawawalan tayo ng komunikasyon at mawawala ang ating pagkakakilanlan bilang isang bansa. Paano na ipakita ang wika sa kultura? Sa mga salitang may respeto tulad ng po at opo at sa mga tradisyon tulad ng balagtasan at kasabihan. Sa bawat lugar sa Pilipinas ay may sariling wika at sa bawat wikang ito may kasamang alaala ng ating mga ninuno, mga kaugalian, paniniwala at tradisyon na matagal na pinagpapahalagahan. Sa bawat salita, naroon ang kwento ng ating pinagmulan. Sa bawat tono at himig, nararamdaman natin ang tibok ng puso ng ating bayan. Ito ang mga kwentong hindi lang nababasa sa libro, kundi na ipapasa mula sa bibig ng matatanda hanggang sa puso ng mga susunod na henerasyon. Kapag nawala ang wika, nawawala rin ang bahagi ng ating pagkatao. Kaya sa gitna ng maraming lingwahe sa mundo, aalalahin natin at pakinggan natin ang tinig ng ating sariling wika. Ang wika ay ugat ng ating pagkatao. Ito ang ating pagkakakilanlan at habang nabubuhay, pagmalaki natin ang sariling atin. Sa panahon ng internet, unti-unting nagbabago ang anyo ng ating wika. Sa TikTok, marami ang nanonood ng English videos araw-araw. Pero habang naaaliw tayo, unti-unti nating nakakalimutan ang ating sariling wika. Sa social media, maraming vlogger ang nagsasabing, Welcome back to our channel. For today's video ay nandito na tayo sa bahay ni Mama Lawi. Hindi natin sila masisisi. Ito ang lingwahe ng globalisasyon, ng koneksyon sa buong mundo. Hindi natin kailangan maging makaluma para maging makabayan. Ang wika ay maaaring yakapin ng bagong henerasyon sa pamamagitan ng TikTok, vlogs, pelikula at tula. Hindi masama matuto ng ibang wika. Ngunit tandaan, kapag sariling wika ang gamit, mas malapit sa puso ang bawat kulto.
Habang may nagmamahal at gumagamit nito, ang ating tinig ay mananatiling malinaw at ang ating ugat ay mananatiling matatag. Sa ating pananampalataya, ang wika ay daan upang maipahayag ang ating paniniwala. Ang wika ng panalangin ay hindi lamang tunog. Ito ang tinig ng puso, isang koneksyon sa may kapal at sa isa't isa. Ang wika ay buhay lamang kung ito ay ginagamit at nasa ating kamay kung paano ito patuloy na mabubuhay. Dahil kapag minahal natin ang ating sariling wika, hindi lang natin pinapanatili ang isang tradisyon, pinapangalagaan natin ang ating pagkatao at ipapasa natin ito sa susunod na henerasyon. Kaya sa gitna ng mabilis na pagbabago, huwag nating bitawan ang mga sandaling ito. Sapagkat sa bawat araw na isinasabuhay natin ang ating wika at kultura, mas pinapalalim natin ang ating ugat ng ating pagkatao at mas pinapalakas natin ang ating tinig ng ating bayan. Kaya't huwag nating hayaan mabaon sa limot ang ating tinig at ugat, sapagkat dito nakatali ang ating diwa at dito nakaugat ang ating pagkakaisa. Bago pa dumating ang mga cellphone at video games, naging center ng pagkabata ng mga Pilipino ang mga larong kalye. Sa bawat tawa, bawat pawis, may kasamang aral at kwento ng ating pinagmulan. At sa pagpapatuloy ng mga larong ito, may pinagpapatuloy din natin ang tibok ng ating pagka-Pilipino. Kapag pinapahalagahan natin ang mga larong ito, pinapahalagahan din natin ang ating ugat, ang ating wika, at ang diwang Pilipino nagpapatuloy na humihinga sa bawat henerasyon. Rocking a hard place, it's battering control. What am I waiting for? Feet planted beneath my compass, my transport. Ang wika at kultura ay parang puno. May matibay na ugat sa lupa ng kasaysayan at may sanga na umaabot sa hinaharap. Sa bawat salitang ating isinasambit at sa bawat kaugaliang ating isinasabuhay, napagdurugtong natin ang ating nakaraan, kasalukuyan at bukas. Ang wika ay hindi lamang tungkol sa pagsalita, kundi ito ay pag-aalala sa ating pinagmulan, pagyakap sa kasalukuyan at pagpasa ng ating kwento sa susunod na henerasyon. Kahit gaano kabilis ang takbo ng teknolohiya, kahit gaano karaming banyagang salita ang pumasok, ang puso natin ay mananatiling marunong magpo at opo, marunong magpasalamat, at marunong magbahagi ng kwento sa wikang atin. Sa bawat pesta na dinaraos, sa bawat awitin at salawikain na buhay pa rin, at sa bawat simpleng mensaheng kamusta ka, meron ang diwa ng pagka-Pilipino. Kaya sa bawat kumusta, po at salamat ay may pangakong Hindi mawawala ang ating tinig, hindi mawawala ang ating ugat. Mahalin ang wika, magdiwang ang kultura, sa buhay ang pagka-Pilipino. Sa bawat awitin at sa ang wika sa kultura.